Sa iba pang balita, binabantayan ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 ang posibleng banta ng tagtuyot sa mga pananim sa lambak ng Cagayan habang naghahanda ng iba't ibang hakbang upang maprotektahan ang produksyon ng agrikultura ngayong papasok na ang tag-init. Sa isang pagpupulong na pinangunahan ni Regional Executive Director Rosemary G. Aquino kasama mga kinatawan ng Office of the Provincial Agriculturist sa buong rehiyon at ng Philippine Information Agency Region 2, tinalakay ang mga posibleng epekto ng kakulangan ng ulan sa mga pangunahing pananim tulad ng palay, mais at high-value crops kung magpapatuloy ang mainit at tuyong panahon. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga nakahandang hakbang sa ang paggamit ng 1,567 units ng water pumps na naipamahagi na sa mga farmers, cooperatives and associations mula pa noong 2018. Maaari itong gamitin sa mga lugar na may sapat na pinagkukunan ng tubig upang matulungan ang mga magsasaka sa patubig ng kanilang mga pananim. Kasama rin sa mga inisyatibo ang paggamit ng solar-powered irrigation systems sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon upang mapanatili ang supply ng tubig sa mga sakahan kahit sa panahon ng kakulangan ng ulan. Nakikipag-ugnayan din ang DA sa Bureau of Soils and Water Management upang pag-aralan ang posibilidad ng pagsasagawa ng cloud seeding operations sakaling lumala ang epekto ng tagtuyot. Nakipag-ugnayan din samantala binanggit ni Regional Executive Director Rosemary G. Aquino na makikipagtulungan din ang ahensya sa mga negosyante na may dairy farm sa lambak ng Cagayan upang mabigyan ng pamilihan ang corn silage mula sa mga maisa na maaari pang anihin bago tuloy ang maapektuhan ng matinding init at kakulangan ng ulan. Tutulong din ang kagawaran sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng agricultural composting inputs tulad ng trichoderma o compost fungus activator upang mapabilis ang pagbulok ng dayami matapos ang anihan ng palay. Binigyang diin ni Aquino sa mga Office of the Provincial Agriculturist na mahalaga magkaroon ng validated reports sa mga insidente ng crop damage sa kanilang mga nasasakupan sakaling magdeklara ng state of calamity ang mga lokal na pamahalaan dahil sa banta ng tagtuyot. IFM News.